maranasan ang pagpapala niya sa atin. Gusto mo bang marating ang matayong natanawin? Umasa tayo sa Diyos at ito'y mararating. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi manangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Pagpapala sa marami, sasagadahin ka upang ikaw ay magamit. Gusto mo bang umangat at lumipad sa langit? Buksan mo ang puso mo, ang imposible mangyayari. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Dahil lahat magtiwala sa Diyos na lumikha, walang hanggang kapangyarihan. Lahat magagawa, kalakasan niya'y sapat. Sa ating tayo'y nagpilita, manatili ka sa Diyos, at ikaw ay sisila. Lilipad na tulad ng mga agila, malakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila, lilipad na tulad ng mga agila. Lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Lalapitan po nila yung mga first-timer, yung mga invites. So if you have invites on our services, ipakilala sila para lalo silang mas makilala ng Panginoon. At hindi lang yun, mapag-pray. Alright, praise the Lord. Good morning sa ating lahat, good afternoon, and good evening sa ating online church. Kamusta po kayo? Are you feeling well today? Are you ready to hear the Word? Are you ready to receive the Word of God? Meron ba kayong mga Bibles?
Yun, nagbago na. Every Sunday, we are encouraging everyone to bring their Bibles. Alright, let's open our Bibles to Judges chapter 2. Yung isa kumakamot ng ulo, yung isa tumitingin sa katabi, yuko. Alright, for first-timers and second-timers, we have our LCD here, so you can read the Word of God with us, but we encourage you next time, bring your Bibles. Amen! And also, let's add to that, let's bring our notes. Praise God. Judges chapter 2, verses 1 to 4. Are you already in your Bible? Andiyan na kayo? Let us read the Word of God. Okay, praise God. Judges chapter 2, verses 1 to 4. I'm reading in the easy-to-read version. Alright, let's read. The angel of the Lord went up to the city of Bochim from the city of Gilgal. And the angel spoke this message from the Lord to the Israelites. I brought you out of Egypt and led you to the land that I will promise to give your ancestors. I said, I will never break my agreement with you. But in return, let's read, you must never make any agreement with the people living in that land. You must destroy their altars. I told you that, but you did not obey me. Why didn't you do what I said? Now I tell you that I will no longer force the Canaanites to leave this land. They will be a big problem for you. Their false gods will be there to trap you in sin. And after the angel gave the Israelites this message from the Lord, the people cried loudly. Let us close our eyes and bow our heads in prayers. Heavenly Father, we are here before your throne, your gracious, merciful throne. We cannot understand this without your Holy Spirit. We ask that you break every hard hearts today. We ask, Lord, that we will not just be hearers of the word, but we will do whatever your word says. Help us and empower us with your wisdom. Give us knowledge and understanding. Lord, illuminate your word for us. And Lord, help us to live according to your word. And truly, Lord, by the power of your Holy Spirit, transform our lives. Help us to be obedient to you. Help us to submit our own will to your will. Thank you, Father, for your presence. And again, we give you glory for the reading of your word. Bless it in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Clap our hands, the word of God. Give him praise. Thank you, Lord. You may be seated in the presence of God. Salamat sa Diyos. Whew! Ayan, salamat sa Panginoon. Maulan, may mainit na lugar, pero pabago-bago ang panahon, pero hindi nagbabago yung devotion natin kay Lord. I will come to the house of the Lord and I will worship. Amen. I will praise the Lord at all times. Good afternoon, everyone. I'm Pastor Roban. And if you're first time joining us, mga first timer, second timer, can you just wave your hand? Come on, first timer, second timers, we welcome you. Come on. Thank you, Lord, sa buhay niyo. Ayan. Praise God. We are studying the book of Judges. Okay? Honestly, look at here. Did you do your assignment? Last Sunday, we told you to read the book of Judges. Have you read the word? Tara, mag-Bible study na tayo. I told you to read the word so you can understand more of it. From the Old Testament, we understand how God gave His promise to the people of Israel, and God has fulfilled the promise through Joshua. And si Joshua and the people of God, the Israelites, they are now living in the promised land.
Kasama na nila yung mga anak nila, nandun na sila sa lupang pangako. They are enjoying the best of the land. Isn't that good that God is faithful? Amen? Tumutupad ang Diyos sa kanyang pangako. What He promised, He fulfills. And now the people of God are living in the promised land. But there is a problem. Joshua, their leader, died. Namatay na si Joshua. So, wala pong nagkuwento. No one told the next generations about God. So this youth, their children did not know who God is. They did not know who is the Lord. That's why the problem, when they're in the promised land, there are a lot of people living there. Not only the Israelites. Tinatawag silang mga Canaanites. Sabihin mo, Canaanites. Hindi lang siya bastang isang lahi. Marami yan, yung mga ites na yan, nababasa nyo sa Bible. Nababasa nyo yung mga Jebusites, Hittites. Tawag sa kanila dahil nakatira sila sa Canaanites, sa Canaan, kasi doon sila nakatira, iba-ibang lahi yun, pero doon sila sa Canaan, yung promised land, ang tawag sa kanila Canaanites. Levites, hindi kasama yung Levites eh. Hittites, Perizzites, Jebusites, mosquito bites, all the ites, alright? So tawag sa kanila Canaanites. Ngayon ang problema, hindi nila yung pinaalis. Kasama nilang nakatira. Tapos hindi nila kilala si Lord. Ang nangyari, kung ano yung buhay ng mga Canaanites, kung sino yung mga sinasamba nilang Diyos-Diyosan, sinamba na rin nila. That's why our series is about spirit-filled life. Na tayo po ay laging punong-puno, puspos ng banal na Espiritu, because I'm giving you a disclaimer, a warning. Kapag nagbasa kayo ng Book of Judges, sino rito will make that commitment to the Lord, that when I go home, Lord, I will read the Book of Judges. Pwede ba yun? Gawa tayo ng commitment kay Lord. Read the Book of Judges, taas kamay, babasahin ko yung Book of Judges. Yung ibang tinagtaas ng kamay. Taas kamay, come on, lift up your hands if you are making a commitment to read the Book of Judges when you get home. Okay? Huwag muna mag-cellphone. Basahin yung pinag-uusapan dito. Lift up your hands. I'll pray for you. Let's make that commitment. Lord, all of these people lifting up their hands to read their Bibles, Lord, reveal yourself to them. And Lord, ipaalala mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na uunahin ang pagbabasa ng Bible kaysa sa pag-social media. I pray for these people lifting up their hands that you will remind them, encourage them, and they will fulfill their promise to you in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Nangako kayo, Kasi parang hindi ako masyadong mahirapan. Mahirapan ipaliwanag to. Alam mo, mag-advance reading kayo, ilang chapters lang yan. But I'm giving you a disclaimer, itong Book of Judges medyo brutal siya. Madugo. Somehow, maraming mga talagang patayan, okay, sa Book of Judges. Pero, ito, sabi nga ng mga scholars, kung meron daw aalisin na libro, gusto nilang alisin itong Book of Judges. You know why? Because this is the book of failure and compromise. Dito makikita natin kung paanong bagsak ang mga Israelites. Wala naman dito have you ever flex on Facebook, on social media, your failures? Hello? Is someone here proud to flex all your mistakes in life? Grabe yung anak ko, bagsak, repeater 3 times. Feeling blessed. You don't post that on social media, yes? Sa mag-asawa, di ba, lagi pinopost, travel, been to this place. No one posts on social media, I've been beaten by my wife. My wife beat me. I feel blessed. No. We only post the successes, the good things, and what's happening in our life. This book of Judges, God in His Word is so true. Alam na, napakagaling ng Bible. Hindi tinago yung pagkakamali ng mga tao. Amen! That's why, remember the words,
the Bible is indicative. Sabi mo, indicative. Ibig sabihin ng indicative, pinapakita niya lahat, kahit yung kamalian, but not prescriptive. Sabi mo, prescriptive. Hindi ibig sabihin nakasulat sa Bible, nagkamali, gagayahin mo. The Bible is just really true, telling us how man has failed God. At ito nga po yung book of Judges. When we hear the word judge or judges, hindi ito yung mga nasa courtroom. Hindi ito yung may hawak ng hammer. Order in the... No, erase that in your mind. These are like superheroes. For us to understand more, God called them to fight for His people, to defeat their enemies, and it's like military leaders who will lead them to victories over battles. And God has filled this person, this judge, with His Holy Spirit to be victorious. Ayan. So, para sila pong mga superhero sa panahon ng mga Israelites. Kasi nga, patay na si Joshua. Wala silang leader. Wala rin po silang hari. And you know what happened as we read the Word of God? Eto na. Let's read this. Eto yung angel of the Lord. Next mga kapatid. Yan. Yan. The angel of the Lord came to them. Sabi nila ng angel of the Lord, listen na, ito yan eh. Dinala ko kayo sa promised land. Ang pangako lang, ang dapat nyo lang gawin, si Yahweh lang ang sambahin nyo. Huwag kayong mag-asawa ng mga Canaanites. Huwag kayong sumamba ng mga idols nila. Ang sabi niya? Pero anong nangyari? What happened here? I told you not to worship any idols. Do not intermarry with them. But what happened now? You know, the consequences of their rebellion. Ang sabi dyan, no? You did not obey me. Kaya ang mangyayari sa inyo, you will be defeated people. The Canaanites will conquer you. They will be thorns in your life. It will give you pain. They will give you suffering. Kung narinig mo yung balita na yun, naku, bad news. How will you respond to that bad news? How did they respond? The people cried loudly. Umiyak sila. Naranasan nyo ng makonvict, yung nahuli ka, mali ka, nakorek ka, di ba nakakahiya, iiyak ka, tama po ba? You know, in the church, as we come to God in His goodness, in His mercy, how many of you here, when we are singing these songs, worshiping God, we hear the word, and after we pray, talagang umiiyak ka? Na-experience mo umiyak in the presence of God? That's good, but it must not stop there. Kasi itong people of Israel, umiyak sila lang, pero wala nang nangyari pag yung kinakausap ni Lord. Ako yung makasalanan. Umiyak ka, nagsisi ka, nagpray ka, pero pagbalik mo, parehas pa rin ang buhay mo. This is what happened to the people of God. They cried because they got convicted. They cried out loudly because they know they are wrong. But after the angel umalis na, anong ginawa nila? Umiyak sila pero balik pa rin sila sa kanilang buhay. And I pray, as we come to the church, in the house of the Lord, when we are convicted by the Holy Spirit na magbago tayo, ayusin natin yung buhay natin, sana hindi lang tumigil sa pag-iyak. Sana may kasunod, nagbago din. Amen? And yun yung repentance, may turn around. Hindi lang, oh Lord, sorry Lord. Tapos babalik sa dating buhay. O Sunday, hallelujah, balik ulit sa dating buhay. You have heard in the Filipino culture, gulong ng buhay. Yes? The wheel of life. Paikot-ikot, yes or no? Minsan nasa, ano bang kanta yun? Alam niyo yun, ha? Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, gulong ng buhay. Kayo na magtuloy. But what does it mean, this wheel of life? You can see that in the book of Judges. It is the cycle of sin. They call it
apostasy. The cycle of apostasy. Ito yung naging buhay nila. Let's have a picture there. Sige, kapatid. Yan. Magkakasala sila. Listen, look at the picture. They will commit sin. And because they are sinners, they are oppressed by their enemies. Maghihirap sila, alipinin sila. And then after that, magsisisi. Tama, iiyak, Lord, patawad. Yes? Ginagawa ba natin yun? Tapos nung pinatawad, nagpadala si Lord ng judge. Si Samson, si Gideon, si Othniel, iba't iba lang time. And then sila'y palalayain. Magkakaroon sila ngayon ng peace. Mabe-bless sila ngayon. But after the peace, bless na bless, ano gagawin ulit nila? Magkakasala na naman. Magre-rebelde na naman. Sasamba na naman sa mga Diyos-Diyosan. And what will happen when they rebel and worship idols? They will be oppressed again by the enemy. They will be defeated again. And when they're defeated, they will come again to God. Lord, forgive me. And God is so merciful. God will send a judge to deliver them. Papalayain sila. And then that judge will be their leader for 40 years, 8 years, 10 years. And then pag blessed na sila, nakalimutan na naman nila ang Lord, babalik na naman sila sa kasalanan. May kilala kayong ganyan? Do you know someone's like that? Paikot-ikot? Pabalik-balik? Nung walang trabaho, Lord, bigyan mo trabaho. Bless na ako. Iba na winorship. Nung may sakit, Lord, pagalingin mo ako. Si Lord, nagpagaling. Wow, wala na. Nagsasana nagpupunta. Hindi na makita ni Lord. Saan nagpupunta? Cycle of sin. You know what will happen when we live our life like this? It's a very tiring life. Nakakapagod to. Tama po ba? We need to break the cycle. Amen. Sabi mo cycle. Cycle is different from season. Season, lilipas yan. Bagyo ngayon is the season. It will be stormy for a lot of months for our country, yes? Season change, yes or no? But cycle don't change. The person in the cycle must change. Many times sa buhay natin, Lord, bakit hindi ako umaangat? Ang tagal ko naman sa season na to. Oh, wait lang, baka hindi season yan. Cycle ka, paulit-ulit ka kasi sa kasalanan. Hello? Do you understand? Yung season kasi, sumusunod ka kay Lord, naglilingkod ka, Lord, pero may darating na season na pagdadaanin ka niya sa may tagtuyo kasi sinusubok ka di ba? Pero lilipas din yung season na yun kasi sa gitna ng pagsubok, nanatili kang tapat sa Diyos, at darating ang season, lilipas din yun, magiging masagana at mas masagana yung buhay mo. Cycle is this, it's different. Yung cycle, yung taong matigas ang ulo, paikot-ikot yung buhay. Ilang taon na sa church, ilang taon na Kristiyano, because that person does not change, his life, her life does not change. Remember this, there are people who are living in the promised land. Season na nilang maging masagana, but they miss the season because they rebel against God. So we need to break the cycle. And we just need to be faithful if we are in the season. Naintindihan niyo yun? Kaya examine your life. Ano ba tong paghihirap na to? Ano ba tong nararanasan ko? Am I in the season of God or am I repeating again the cycle? Ano ba yung naging problema ng mga Israelites? Let's read. Ang una naging problema nila rito, bakit sila nag-compromise, bakit sila nag-fail, is because of incomplete conquest. Alam mo bang ang daming gustong ipasakop ni Lord? The land is very big. In the time of King Saul and David, remember, you know David? You know King Saul? David, the one who defeated Goliath, you know that? David was a successful king, but he has only conquered 30,000 square miles. But you know what God's plan for the people of Israel? 300,000 square miles. Ganun kalawak yung pangako ng Diyos. 10% lang na-conquer nila. Incomplete conquest.
Listen, anong application niya sa buhay natin? Bakit magiging paulit-ulit ang cycle? Taas, baba, hirap, sagana, Naalala nyo kanina, di ba? Sa praise and worship, lagi nating sinasabi, I will always be at the top, never at the bottom. Promise ni Lord yan. Kaya huwag mo sasabihin, minsan nasa taas, minsan nasa baba. No! The Bible tells us, God promises that we will always be at the top and never at the bottom. But the problem of the people of Israel, they're just like top, bottom, paikot-ikot. So, hindi ito yung plano ng Diyos sa buhay natin. Incomplete conquest. Listen, paano yan? Yung mga Kristiyano sa simula lang magaling. Sa umpisa lang nandyan. Alam mo yun, sa takbuhan. Ready, get, set, go! Balik na ulit ako. Ready, get, set, go! Lagi nagsisimula. Incomplete. Hindi nagpapatuloy sa pag-conquer. You see, in our life, marami pa tayong i-conquer. Amen? Marami pa tayong dapat pagtagumpayan. Yes or no? Our life, our battles never stops. Yung iba sa atin tumitigil na. Kaya nag-fail. Pangalawa, it's because of covenants of peace with their enemy. Alam nyo, yung kalaban nila, inasawa nila. Can you just imagine how, can I say the word? Parang di yata nag-iisip tong mga to Kalaban mo, asawahin mo? Just imagine that. The Canaanites, God told them to defeat and wipe away these people in the land so they can live with peace. Ang ginawa ng mga Israelites, uy, kampi tayo Tinropa mo yung demonyo. Kinaibigan mo yung kaaway? Yung kaaway mo ang magdadala sa'yo sa bingit ng kamatayan? Wow. Kaya sabi ni Lord, ubusin niyo yan. Hindi nila tinalo. Ang ginawa nila, nakipag-agreement pa sila. Sabi na, sige, titira na kami dito, pwede kayong tumira. You can stay here, but you give us water. You give us your tax. Pay tributes to us. Nagkaroon pa ng deal. Mga Kristiyano, meron ba kayong deal sa kaaway? That is compromising. Do you make deals with the enemy? Dangerous thing to do is to make deal with the enemy. Because the enemy can offer you good things in the start. But in the process, in the end, he will destroy your life. And that's what's happened to them. Nakipag-deal sila sa kaaway. Akala nila, kayang-kaya nila. No. Pangatlo, they allowed foreign worshipers. Imagine this. They are worshiping Yahweh. Wala silang mga rebulto dun. Nagsasamba sila. Tapos sa kapitbahay nila, meron ding isang temple ni Baal. Sa kapitbahay nila, meron din si Ashtoreth nandoon. Wow! Because they allow those foreign worshipers. So ngayon, may choice sila. Ngayong Sunday, kay Jesus tayo. Tomorrow, Monday, balik tayo kay Baal. May kilala kayong ganon? Yung si Jesus, sinasamba, pati si Mama Mary, sinasamba din. Tapos sa Tuesday, nandun din kay Buddha. Pagdating ng Wednesday, magpupungsuy. Pagdating ng araw na? Thursday, magiging Islam. Pagdating ng Friday, magiging Hindu, sinasamba yung araw. That's what happened to them because they allow these foreign worshipers and sabi dito, who were around them. Paligid lang. Look at here. Ang nahuhulog sa bangin yung naglalakad sa gilid. Those who are prone, big possibility to fall into the cliff are those who are walking on the edge. What God says to these altars, break them, destroy their altars. That's why God sent an angel to them to tell them what happened. Ito yung book of Judges.
Umiyak sila, nagsisi ba sila? Hindi, umiyak lang sila. And God is so faithful. Sa pag-iyak nila, nagpadala ang Diyos ng judge. God sent a judge by the name of Othniel. Can you say that name, Othniel? The name Othniel, it means the Lion of God. Grabe, no? The Lion of God. Baka next mo. Yung sumunod. And this is what God wants in our life. In Joel chapter 2 verse 13, hindi lang tayo bastang iiyak. Kailangan may pagbabago din sa buhay natin. As you come here, tinamaan ako. Naging masaya ako, ang kulit, ang saya pala doon. Huwag lang hanggang saya. Huwag lang hanggang iyak. I pray na may pagbabago sa buhay natin. Amen? Para hindi pa ikot-ikot yung buhay. Kaya ang sabi ni Lord sa Joel 2:13, rip your heart to pieces in sorrow and contrition and not your garments. Pinupunit kasi nila yung damit nila bilang pagsisisi. Kaya sabi ni Lord, hindi lang damit ang gusto kong punitin ninyo. Kung tunay kayo nagsisi, punitin niyo yung puso ninyo. Ibig sabihin, gusto ko ng pagbabago. God wants change in our life. Yes! Kaya, in life, examine yourself, Lord. Ano po yung mga dapat baguhin sa buhay ko? And this is what Othniel brings to the people of God. He brings reformation. Say reformation. It means making changes to something with the intention of setting it back on the right path. Kung tayo man ay nagkamali, bumalik tayo sa umpisa, bumalik tayo sa dati, at sa tamang daan na gustong patahakin ng Panginoon sa atin. Amen? Because these people, they did not know the Lord. Hindi nakilala si Lord eh. So ito si Othniel. In Judges chapter 3, 9 to 10. Ang sabi rito, Othniel was the son of Kenaz, Caleb's young brother. Para madaling maano natin, nephew ni Caleb. Ano sa Tagalog ng nephew? Ang galing nyo pamangkin. Pamangkin siya ni Caleb. Kilala niyo si Caleb. Pinag-usapan natin si Caleb dito. Si Caleb, matapang na tao yan. Tama ba? Nananampalataya kay Lord si Caleb. Yes! Anong ginawa ni Othniel? Sabi na, when the Israel cried out to the Lord for help, the Lord raised up a man to rescue, and his name was Othniel. Anong ginawa niya? He went out to war, and the Lord gave Kushan Rishatam Taim. Ang hirap ng spelling. Bibigyan ko ng 500 ang mag-anak, tapos siyang ipapangalan. Anong pangalan ng baby mo na dedicate kay Lord? Kushan Rishatam, But it's not a good name because it means double wicked. Sobrang sama. Grabe, no? Gagawin natin 1,000, yan na pangalan nyo sa anak nyo. Anong ginawa? Kinonquer to ni Othniel. Etong hari na ito, si Kushan Rishattaim, is the king of Mesopotamia. Etong ginawa niya, merong something sa story nito. Going back, next slide kapatid. Next mo. Yan. Hindi, yung next na. Ang number one point, how can we live a spirit-filled life? We need to learn how to fight. You attack corrupt and false teachings. Ito yung ginawa ni Othniel. Pamangkin siya ni Caleb. Listen he's a nephew of Caleb. And the people of God does not know who God is because they are now confirming to the patterns of the Canaanites. Nabubuhay na sila, hindi na sila makilala. Kasi ang buhay nila, parang mga Canaanites. Kung ano yung sinasamba ng mga Canaanites, yun na rin yung sinasamba nila. You know why? Kasi dito sa lugar na tinatawag na City of Books, next mo, yung Kiryat Sefer, in Judges 1, it is called the City of Books and Scribe. Listen to this very carefully para makasunod kayo. Sa Canaan, sa Promised Land, merong library. Library ng mga Canaanites. Kung paano sila mabuhay, kung ano yung kultura nila, kung paano sila mag-worship. Ang tawag sa lugar na yon, Kiryat Sefer. It is the City of Books.
Alam mo, ginawa ni Othniel, inatake niya yung city na yon. You know why? Kasi doon nagmumula yung mga false teachings. Doon nagmumula yung mga aral na natutunan ng mga Israelite kasi hindi nga nila kilala si Lord eh. Naintindihan niyo ba? Listen to this. If you do not know the Lord, you will know the Lord in other ways, which is not truth. If you do not know the Lord according to the Word of God, the Bible, somehow in our mind, we have a preconceived idea of who God is. Dahil ito yung narinig na tinuro sa atin, ito yung nakalakihan natin, naintindihan nyo? Ano ginawa ni Othniel? Sinugod niya yun. Winasak nila yun. Yung library ng mga Canaanites. Kaya ang point natin, we need to learn to attack false doctrines and false teachings. Pero paano tayo makikipaglaban sa mga false teachings kung hindi natin alam yung totoo? Are you following? That's why it goes back to knowing the truth. Alam mo ba yung totoo? Do you know the Word of God? Alam niyo ba yung totoo sa buhay natin? Alam mo ba yung Bible? Kailangan atakihin yun. In 2 Corinthians, he gives us an instruction, verse 4 to 5. For the weapons of our warfare are not physical, weapons of flesh and blood, but they are mighty before God for overthrow and destruction of strongholds. Sabi niyo, strongholds. Sa buhay natin, may mga stronghold. Yung mga kaalaman na kala nating tama, parang pader na. Tapos nung in-invite ka sa church, hindi, pinanganak na kaming ganito, mamamatay na kaming ganito. Hindi mo alam, mali yun. That is a stronghold. Ang hirap naman ito. Ang hirap paliwanagan. Kasi meron ng stronghold, mga pader. So ano kailangan gawin? Atakihin mo yun. Yun ang ginawa ni Othniel. Inatake niya yung mga maling katuruan, yung mga maling kaisipan, yung mga nagtuturo ng mga hindi tama, inatake niya yun. Sabi rito, inasmuch refute arguments and theories and reasoning. Ang daming tao ganyan. They reason up why there is no God. Alam niyo ba yung atheism, yung hindi paniniwala sa Diyos? May mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Hindi rin sila naniniwala sa impyerno. You know that? Atheist? May mga kilala kay atheist? May mga kaibigan kay atheist? Dati naman walang atheist. 1500 lang yan lumabas. Yes, wala naman talaga. It's because yung naipasa ng mga aral, iba na. Kaya sabi niya, anong kailangan mong gawin? We lead every thought and purpose away captive. Hulihin mo. Kapag mali, alam mo yung totoo, hulihin mo yun. I-correct mo na yun. Ngayon pa lang. Yun yung spirit-filled life. It is knowing the truth and attacking false doctrines and teachings. Hindi pwedeng tatahimik lang tayo. Sasabihin nung katabi mo sa office nyo, di, lahat naman tayo, diretso tayo sa langit. You who are full of the Spirit of God, hulihin mo yun. Paano mo nasabi? Pupunta akong Baguio, kahit anong sakyan ko, papuntang Baguio. Kung lahat tayo pupunta sa langit. Remember that? No, not all ways leads to heaven. There's only one way according to the Bible. How do you support your conclusion of everyone will go to heaven? I have my support, John 14:6. You need to attack those kinds of false teachings and false doctrine. Yun yung punong-puno ng Espiritu sa mga anak nyo. Minsan nagtatanong yung mga bata, di ba? So, pag nagtanong yung bata, paano mo ngayon sasagutin? Huhulihin mo yun pag mali at pasusunurin mo kanino? Kay Kristo. Anong gamit natin para maatake natin? Yung mga kamali ang pagtuturo. I want you to look closely. Come on, look at it here. Hindi experience. Muslim, may experience sila. Kay Allah. Yes? Hindu, they have experiences. Buddhism, they have experiences. Anong pinagkaiba natin? May experience din ako. Testimony? May testimony Muslim, may testimony Hindu, Buddha, pero sila mga testimony, yes? Parehas lang. Ano ngayon ang meron tayo that will stand out
that what we're saying is true. The Bible. That's why we need to learn, we need to understand, to study the Bible well. Kasi pag Bible na yan, sige, paano mo isasalungat yan? Sinabi sa Bible. Pwede kasi yung experience mo mali, pero yung Bible, hindi yan magkakamali kailanman. Amen? Ito yung naramdaman ko Emotions can change, feelings can change, but the Word of God will remain forever. We need the Word. Kaya ang ginawa ni Othniel, inatake niya yung library. Inatake niya yung mga libro doon. Kaya ganun din sa ating buhay. Meron nga yan, nag-visitation kami sa house, personal experience, listen to this. You know, when you enter a house, a home, have you sensed that feeling of a heavy atmosphere? And when you enter, something is heavy in your house. I mean, nakaupo ka lang pero parang ang bigat. Naranasan nyo na yun? May mga there are houses, there are homes sa pagpasok mo, ang liwa-liwanag, ang saya. Parang sarap sa bahay nyo. But there are homes na pagpasok mo pa lang parang ang hirap huminga. I have a difficulty in my breathing in that house and I can sense in the spirit something is not right in this house. And the owner of the house told me, yes, you're right. And he told me someone was living in this house. Really? Yeah. Upstairs. What? You know where that person is living? Call him. No. He is a spirit. Sometimes he goes down on the stairs. Sometimes he calls me. Psst. Sometimes he's closing the door. I told him, what did you do? What I do? I talk to the spirit. And I ask the spirit, why are you here? What do you want in my life? You know what? That is not what God is teaching us. We have the authority in the name of Jesus. Yes? I said to that person, you're wrong in what you do. Because the Spirit is living here, is because you are entertaining the Spirit. That person was asking me, bless my house, dedicate my house. I told him, that's not a problem. I can bless your house, I can clean your house spiritually for one day, but the question is, can you maintain? You cannot maintain your house. Why? It's because you are entertaining other spirits. Ina-entertain, kinakausap mo pa yung masamang spirito. Sabi ko, no! What you need to do, you cast them out of your house. By the power of the blood of Jesus, we take authority in this house. This is the house of the Lord. We fill this house with praise. We fill this house with prayer. Out in my house in the name of Jesus. That's how you fight. You do not entertain spirits. Kaya hindi umaalis Kinakausap Kinakwentuhan. Itong mga Israelites, kinakwentuhan kasi nila. Kinaibigan nila. You see? Number 2. Sige, let's go back. 2 Timothy 3:16. The Bible, all scripture is God-breathed. Profitable for what? Instruction, conviction, let's read. Correction, and training in righteousness. What will you use? The Bible. That's why in this church, we're different. Because we use the Bible. Do you have your Bible? Do you read your Bible? Don't just come. Study the Word. Because it instructs us. It convicts us. It corrects us. It trains us in how can we behave honorably. Number 2, ano ginawa ni Othniel? He allowed godly influence in his life. He allowed godly influence in his life. Sino ba yung tito niya? Si Caleb. You know Caleb? Caleb was a very faithful man. He believed the Lord. Yung 10 spies, they were doubters. But Caleb was a believer. We need someone like Caleb in our life. Hinayaan niya na yun. Siyempre, di ba? Tito, kwentuhan mo naman ako ng mga nangyari sa inyo nung lumalakad kayo. Sabi na, next slide. Othniel, son of Kenaz, and Caleb's younger brother. We need people, we need to surround ourselves with godly people who can inspire us, rise up our faith, and believe in the Lord.
Etong si Othniel, naniniwala ako, tumapang din to dahil kay Caleb eh. Alam niyo ba itong si Caleb, nasa 80 years old na siya, pero gusto niya pa rin makipaglaban. Grabe, 80 years old na, matanda na, pero lumalaban pa rin. Yun ang mga influence ni Othniel. Ito pa, meron siyang asawa. Next mo, ano pangalan ng asawa niya? Si Akash. Ganda pangalan, no? What's the name of your wife? Akash. Akash means anklet. Ito. Merong nangyari. Listen godly influence. Daughter of Caleb. When she came to Othniel, she persuaded him. Sabi niya, Othniel, darling. Listen, couples, listen. She persuaded him to allow her to ask her father Caleb for a field. Merong gusto itong si Akash. Ang mga babae, marami ba kayong gusto, mga babae? Ipaalam ninyo sa asawa ninyo. Tarang tahimik yung mga babae. Women of God, listen! Do you want something in life, whether it's a bag, it's a shoe, you want a new dress, you want to buy this appliance, what you need to do is what? You tell your spouse, you tell your husband. Dahil itong si Caleb, anak ni Caleb to tinuruan niya paano maging submissive wife. Amen! Look at here, husbands. Kapag nagpaalam naman, when your wife tells you that she wants this, and if you can buy it for her, dapat hindi rin matigas yung puso natin. Alam niyo po, mayaman si Caleb Ang mayaman dito yung babae. Pero nagpaalam pa siya. Kanino ba siya hihingi? Hindi naman kay Othniel Kanino siya hihingi? Sa tatay niya. Look at here. Sa tatay ko naman ako hihingi. Hindi naman sa asawa ko. Papaalam ko pa. No. Because you are married, you respect the authority of God given to your husband. Amen. Kaya maraming nagtatalo Kasi pagdating sa bahay, ang daming package ng Shopee at Lazada. Tapos magugulat yung husband mo, what are these things? Naintindihan niyo? Hindi nagpapaalam. Respeto doon sa iyong husband. Minsan pala, decision din talaga tayo Huwag lang tayo magdedesisyon sa sarili lang. Married couple, wives, look at here. If you want something, tell it to your husband. Kahit maliit, kahit malaki. Pero this is a big decision. Pero sinabi pa rin ni Akash. And I can tell you this, communication. Sabi mo communication. For married couple to be better, to be happy, you need communication. Not just communication, but a good and clear communication. We, men, we are not fortune tellers. We cannot predict what's in your heart. Hindi ko alam kung ano yung gusto ng asawa ko. Kaya sinasabi ko sa kanya, kapag may gusto ka, sabihin mo. Amen! Hindi yung bigla ka lang nagagalit, di mo lang ako basta pinansin. Sasabihin! Parang tahimik yata yung mga babae dito. Amen! Sasabihin mo, may gusto kang iplano, you tell it to your husband if you have plans. Bibili ta, gusto ko ng field. I want to buy this field. She told her husband. Yan ang buhay Kristiyano, buhay mag-asawa. Alam nyo, huwag niyong galitin yung asawa ninyo. Na magugulat na lang siya, bakit ka basta-basta nagdedesisyon? This book tells us a lot of biblical principles. Proverbs 15:1, ito naman. Let's read together. A soft and gentle, let's read. And gentle and thoughtful answers turns away wrath. But harsh and painful and careless words stir up anger.
Maganda naman yung intention ko eh. Kaso pag sabi mo, kailangan ko na kasi agad to, ang taas agad ng tono mo. Walang pagpapakumbaba. You see, sometimes we have good intentions, but the delivery is, wow, worst. Sobrang harsh magsalita, nagsisimula agad tayo sa taas ng tono natin. Karding! Ang asawa, oh, bumili ka na ng ganito! Kailangan na natin to! Taas agad eh. Why not you explain? Malumanay na sagot, nakakapawi na? Katabi niyo asawa niyo? Kanina, tinanong ko na yung asawa ko eh. Tanong mo sa kanya, may galit ka ba sa akin? O mamaya na lang pag-uwi sa bahay. Ay. Pag hindi nagsalita yung babae kung may galit siya, galit yun. Mamaya sa bahay mag-usap kayo, yari ka. Yes. Kasi yung no sa babae, galit ako. Hindi. Naku, yari ka. Tanungin mo rin yung asawa mong lalaki. Mga babae, women of God, come on! Tanungin mo yung asawa mong lalaki. Sabi mo, are you mad at me? Oh. Ano ba yung galit mo sa akin? Mamaya, iipunin ko, susulat ko yung galit ko sa'yo. But gentle. I want to touch this because we have many couples here. Ephesians chapter 5. Let's read. Para rin to sa mga nagpaplano mag-asawa, kailangan marunong ka makipag-communicate. Let each man of you, without exception, man of God, look at here, man of God. The Bible tells us to love our wife. Being in a sense, his very own self. Kung gaano mo kamahal yung sarili mo, dapat ganun mo rin kamahal yung partner mo. Amen? Gusto mo bang nagugutom ka? O huwag mo gutumin yung partner mo. Gusto mo bang nainis ka? Gusto mo bang nagagalit ka palagi? Magalitin. It's a principle of sowing and reaping. Iba talaga pagkagawa ng Diyos sa lalaki sa babae, parang counseling to. Yung mga lalaki, listen ha, para mas maintindihan mo. Ang love language, sabi nito, you love your wife. And let the wife see. What wife? Women of God, what you need to do is, you respect. The love language of a woman is love. The love language of the man is respect. What is respect here? She notices him. Napapansin mo ba yung asawa mo? Minsan kasi, para yung husband mo, ginagawa mong alagang tuta eh. Pagdating sa bahay, oh darling, I love you, I love you, I love you. No. It's not our love language. Ito, men of God, will you agree? Alam mo naman, mahal kayo, pero pagdating sa bahay, I love you, mahal na mahal kita. Parang nakukornihan tayo, tama ba? Hindi ganon. Hindi ko ibig sabihin na huwag mong gawin yan. But our love language, listen, notice, regard, honor, prefer him. Listen to this. Pag uwi ng husband mo, galing trabaho, wow, Dad, you are a great provider to this family. You are a warrior. Salamat sa pagod mo. You notices. Nag-o-oti ka, salamat, pinag-iipunan mo to. Yes or no? Mas gusto natin yan, yes or no? O, narinig niyo na. Ginawa mo tuta, lagi. Yung ba? Balik rin naman natin. On the other side, mga lalaki. Ang love language ng babae, sabi doon, love, marami yan. Quality time. Dapat nagbibigay ka rin ng oras. Hindi yung pagdating mo sa trabaho, kamusta? Okay na, pagod ako, kahit na ako. No. You spend time with your wife, you sit down, and you talk. Quality time. Tama ba ba? Gusto ng mga babae gifts? Yes or no? Yes. Gifts. They want to receive gifts. Listen, I give you advice. Mag-ipon din kayo. Hindi yung pagdating ng bulaklak, chocolate,
Pa-Gcash naman kasi pambayad ko yun sa ano. Galing din sa... Mainis pa sa'yo, out of budget na tayo! No. Words of affirmation. Yan. Parang ang dami yata sa babae. Words of affirmation. Tell her how good she is. Amen! Bagay sa'yo yung damit mo na yan. Ganda ng hair mo. Ang ganda mo. And with sincere heart. Sayang, wala yung asawa ko dito, pastor. Panoorin mo na replay. Quality time, words of affirmation, gifts, physical touch. Not really. Listen, women of God. As men, we want physical touch. Mga lalaki, kahit hindi mo sabihin, tingnan mo lang na gano'n. Oy, thank you Lord. Gusto agad. Tama po ba? Yung mga babae, ano yan? Emotional yan. Hindi yan basta-basta. I touched this because si Akash, mabuti siyang asawang babae kay Othniel. Nagpapasakop, nagpapaalam, nire-respeto niya si Othniel. Women of God, you need to learn how to respect your husband. Hindi mo siya sisigawan, hindi mo siya ipapahiya. Amen? Kami mga lalaki, nagkakamali kami. But you know what? When we commit mistakes, I pray that you as a woman of God who respect your husbands will be there to lift him up. Gustong-gusto naming maririnig yun, na merong someone na nag-i-encourage sa amin. First thing, first person is our wife. I'm a cook, not a chef. I cook for my children, for my family every day, or maybe every other, kasi naturuan ko na yung mga anak ko. Our children always say, Dad, hindi masarap. Not delicious. Sasabihin nila, sobrang sarap. But you know, hindi ako nadadala doon. Hinihintay ko isang tao lang. Ano nyo kasi, no? Sister Bell. Sabihin niya, Dad, ito ang pinakamasarap na sinigang na ginawa mo. Menudo yan. But kidding aside, hindi lahat ng luto ko masarap. Sinasabi niya maalat, pero maganda yung delivery. Ang sarap ng luto mo. Medyo nadagdagan mo lang siguro ng konting asin. No? Siguro next time wag mo nang dagdagan ito. Minsan kasi nagkakamali lang tayo dun sa pagde-deliver. And through that, I'm encouraged. And through that, man of God, yung moral ko tumataas na lalong gawin yung gagawin ko sa pamilya ko. Amen! You need to lift up your husband. Lift him up when he's down. You need to encourage him. You need to build him up. Kasi the success of the man is also the success of the woman. Amen! You complete each other and do not compete with each other. For the last point, Othniel abides in the leading of the Holy Spirit. Tatlong A, he attacks false doctrines, false teachings. He allowed godly influences. Nakikinig din siya sa asawa niya. Pangatlo, he abides in the leading of the Holy Spirit. Pinuspo siya ng Espiritu eh. Let's read in Galatians 3:5-16. I say, walk habitually in the Holy Spirit. Sabi daw, seek Him and be responsive to His guidance, and then you will not certainly carry out the desires of the sinful nature. Walk in the Holy Spirit. Be led by the Holy Spirit. Can we say that? Be led by the Holy Spirit. Say that. Be led by the Holy Spirit. Ibig sabihin, araw-araw, ang Holy Spirit ang gumagabay sa inyo. When you're making decision, the Holy Spirit is leading you. When you're talking to your spouse, when you're in the office, the Holy Spirit is leading you. That's what happened to Othniel. He was filled with the Holy Spirit, and the Holy Spirit empowered him to defeat the Mesopotamian king. In our life, we have so many challenges. Sometimes we are not led by the Holy Spirit, we are led by our emotions.
Lagi tayo nagpapadala sa bugso ng damdamin. Look at here, sino rito? Nadala ka na ng bugso ng damdamin. Taas ka mga, come on! Hindi kayo guilty dyan? Kayo na lang dito. Ako rin eh, di ba? Minsan, we are led by our emotions and not by the Holy Spirit. First week of school. Mga mami, first week of school, wow! Naghahatid yung mga anak ko. 3 pa lang sila, September, dito papasok na siya, 4 na. Excited, nakabag. Sarap naman talaga eh. Yung nanay, kunwari, excited yan. Pero nahihilo yan, sumasakit ang ulo niya kasi puyat. First week of school, meron na agad report sa aming pangalawa, si Joshua Daniel. Kinakamusta yan eh. How's your school? How's your school? Dad, alam mo yun, 9/10 ako, sabi EJ. Dad, nagsulat kami. One time, last week lang si Joshua Daniel, our second, he was 7 years old, he's turning 8 this September. How's school, JD? I'm not happy, Dad. I'm not happy, Mommy. What? You're not happy? Tapos di na nagsalita. Ano nangyari? Pinilit ang nanay niya. Sige, ano nangyari sa school? Ayun na daw. Halika daw, papakinggan namin. Kaupo kami. Sige, sabihin mo, ano ba nangyari? Why you're not happy? Hindi ako masaya, Dad eh. Mami, hinampas ako sa ulo ng notebook ng classmate ko. Nampas ako. How will you respond, parents, when you hear your son hinampas sa ulo? Ha? Nga mga magulang, yung anak mo hinampas sa ulo ng notebook. Hindi masaya. Alam niyo paano kami nag-respond? Sabi, walk habitually in the Holy Spirit. Tao lang din kami. Sino humampas sa'yo? Malakas, malakas? Sabi, this is the Torah. Ano ha? Hinampas ka? Sam, sino humampas? Masakit? Nasaktan ka? Nasaktan ka? Ano pangalan yan? Ano pangalan? Mami, ako yun. Mami niya. Alam niyo, mami niya? Sino yan? Ano pangalan yan? I-group chat ko yan. You know, in school, parents have a group chat, yes? With the teacher, yes? I-message ko yan. Anong pangalan? Mark? Ano? Apelido, apelido! Sa likod mo? Sa likod mo? Sige, anong pangalan? Hanapin ko yan dito. Sabi ko, hanapin mo apelido niyan. Sabi ni Sis Bel, eto na, nakakompile na yung message. Kung sino man po ang magulang o guardian nito, yung pangalan, pakisabihan lang po kasi hinampas sa ulo ng notebook yung anak ko. Kung di, sa susunod, sa guidance tayo magkikita, ang tapang. Ready to fight! Ako din nanggigigil ako ng malakas. But you know, praise the Lord, we have the Holy Spirit. Amen? Mas malakas yung tinig ng Holy Spirit. Sabi niya, ano, Dad? Sesend ko na, Dad. Ano? Isesend ko na, group chat na, kagawa na eh. You know, the Holy Spirit is greater. Sabi ko sa kanya, wag muna. I-confirm muna natin sa teacher. Let's ask the teacher if what our son is telling is true. Tama mo ba? So, sumatotal, hindi niya sinend. Hindi siya nag-send sa teacher. Tinawagan yung teacher. Listen to this. Ang sabi ng teacher, ng mami sa teacher, Ma'am, mami to ni Joshua Daniel. Ma'am, umuwi anak ko, hindi siya happy. At ang sagot niya, hinampas siya ng notebook sa ulo. Alam mo sabi ng teacher, Ma'am, buti tumawag kayo. Kasi si JD po, tsaka yung classmate niya, ako nga po umaawad dyan sa dalawa na yan. Lagi po nag-aawad. Sila pa si Muno dyan. Papahamak pa kami. Praise the Lord for the Holy Spirit. Eh kung sinend namin yun, hindi ako makakaharap sa school, hindi ako makapagsundo. Marami akong kaaway. Kasi lahat ng nanay, kita, nag-post ka. You see, a lot of us sometimes are so careless with our words that we use. We're so careless and we are led by our anger and our emotions. But you know, walk habitually in the Holy Spirit. Iba po tayo, yes or no? Alam niyo kung bakit we are different? Because we have the Holy Spirit in us. That's why in Romans chapter 12, let's read. Do not be conformed to this world.
with its superficial values and custom. Yung iba nakikipag-away, nakikipagdakdakan, nagpo-post ng kung ano-ano sa Facebook, ibahin mo si Lord. Iba ka dahil nasa iyo yung Holy Spirit. But be transformed. Sabi mo, be transformed. And progressively change as you mature spiritually by renewing your mind. Focusing on godly values and ethical attitudes. You know, the word transform, it means metanoia. How the caterpillar transformed into a butterfly. Hindi na tayo yung caterpillar na mabagal, pinandidirihan, madumi. We are now transformed through Christ. It means the process is outward and also on the inward with permanent change. May pagbabago sa ating buhay. Because you know the problem, if we will be conformed to the patterns of this world, we will be like this world. Like the book of Judges. Like the book of the people of Israel. They cannot be recognized as people of God. Can you recognize yourself when you look into the mirror? Are you a believer? Can you see Jesus in your life? Kita pa ba si Kristo sa atin? Pag umaharap tayo sa salamin, the way we speak, the way we talk to people, kita ba yung pagiging Kristiyano? Kapag tayo nakikipag-usap tayo sa asawa mo, ikaw nakikipag-usap ka sa office, nakikita ba yung pagiging Kristiyano sa atin? You know, this phrase was repeated 4 times at the closing chapter of the book of Judges. Let's read. When the judges governed, there was no king in Israel. Every man did what was right in his own eyes. Nagkaroon na ng anarkiya, na kung ano yung nasa isip nilang tama, anarchy, kung ano naisip mong tama, yun ang gagawin mo. Kung tama yan sa'yo, bahala ka, basta ito yung tama sa akin. Sa panahon natin, tawag dyan moral relativism eh. Na kung ano yung tama sa'yo, tama yun sa'yo, pero meron akong sariling katotohanan. Ito yung nangyari sa kanila because they have no king. But you know the truth? We have a king in life. We have the King of Kings. And if we will just surrender our life to the King of Kings, we will not be trapped in that cycle. That's why it calls us to go back again, that we need a Savior in our life. When the book of Judges, when Othniel delivered the people of Israel, the land has peace for 40 years. But you know the problem? Othniel died. Nagtagumpay siya eh. At naging masagana uli sila for 40 years. Pero ano naging problema? Si Othniel na nagbigay sa kanila ng tagumpay, namatay din. At anong nangyari sa mga Israelite as we study? Naintindihan nyo, ano nangyari? Bumalik uli sila sa dati nilang buhay. Ayaw na natin ng cycle. Tama ba? Kaya meron tayo someone who is greater than Othniel, who can deliver us and give us victory. Na siya'y namatay, pero siya'y nabubuhay ngayon at sa mga susunod pang panahon, magpakailanman. And His name is Jesus. He's the greatest judge of our life. And if we will just invite Him to be the King of our life, we will escape that cycle. Amen? Let's close our eyes and bow our heads in prayer. Thank you, Lord. Lord, thank you for your word. Thank you for this wonderful word that gives us life, that instructs us. This word that rebukes us and corrects us. Lord, we do not want to be trapped in the cycle. We want to break that cycle. As you promise us that we will always be at the top. But the problem here, Lord, is we are all sinners. And because of our sins, we will all face death. There's always judgment and punishment. But right now, God has sent His Son for us to deliver us not just for 40 years, but for the rest of our lives.
And He promises us eternal life in heaven. Will you make Him your King? Will you surrender to Him and make Him the Lord of your life? If you're that person today, natuto ka, naintindihan mo na, Pastor, ako yan paulit-ulit. Kailangan mo ng tagapagligtas. And only Jesus can save us. No other name given from heaven that man can be saved. Only through Jesus. That's why open your hearts and make Him your King. King means Lord. King means your Master. Let Him call the shots in your life. As we close our eyes and bow our heads in prayer, I want you just to join me. Galing po sa puso natin, manalangin tayo. Sabihin natin, Panginoong Jesus, inaamin ko po, makasalanan ako. I am a sinner. Patawarin mo po ako. Forgive me, Lord. Kailangan kita sa buhay ko. I need you in my life. Binubuksan ko ang puso ko. I'm opening my heart to you. Ginagawa kita tagapagligtas. Tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas. I receive you to my heart as my Lord and Savior. Salamat po sa pagpapatawad at sa pagliligtas mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Come on, if you just receive Christ in your life, can you shout Amen and give Him glory, give Him praise. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's all stand. Praise the Lord. Pinuputol na natin ang paikot-ikot na buhay. Taas, baba, taas, baba. We always be at the top and never at the bottom. Amen. And paanong ginawa ni Othniel? He attacks the false doctrines and false teachings. He goes back to the Word. And you see, in life, God wants to really bless His people. And this is what the Word of God is telling us in 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Let's read in the screen. 2 Corinthians 9, 6 to 8. Sabi dito, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop. If you plant a few seeds, you will reap a few crop. But the one who plants generously will what? Get a generous crop. Paul was telling us about giving, sowing, and in verse 7, you must each decide in your heart how much to give. Don't give reluctantly or in response to pressure. I just want to say this personally and honestly to you. I'm not forcing you to do this. I'm encouraging you to do this because it's the Word of God. Sabi niya, for God loves a person who gives cheerfully. And God will what? Will give, generously provide all you need. God is our provider. Amen? Pero sabi niya, bago mag-provide, God will provide all our needs. Saan nagsisimula? Sowing, pagtatanim. Bago niya sabihin yun, God will generously. God is generous. He can provide for you. But I want you to understand about sowing and reaping. And then, you will always have everything you need. Is that good news? That God will provide everything that we need? Magandang balita ba yun sa atin? Gusto nyo ba nakapunuan sa mga pangangailangan natin? At hindi lang yun. Ito pa, plenty. Left over to what? To share with others. Kaya, atakihin ko lang ha. Gaya ni Othniel, atakihin ko lang. Minsan, gusto natin kumain pero hindi naman tayo nagtatanim. Mali. Magtanim ka and then expect. You sow and then expect that God will give you a harvest. Amen? Huwag kang mag-expect. Atakihin mo yung mali na kaisipan na hindi naman ako nagbibigay eh. Pero i-bless ako ni Lord. Hindi. Ito yung principle niya. You will have plenty to share to others if we will just sow. Kaya mga kapatid, we always do this in the church because we want everyone to reap a harvest, but we need to sow. Handa na ba kayo tumanggap ng ani? Do you want plenty to share with others? Yes or no? What do we need to do? To sow. Kaya magtatanim tayo ngayon.
ibibigay, Lord, hindi naman talaga ito para sa iyo kasi ikaw na ang may-ari ng lahat. Ito talaga ay para sa amin. And Lord, I pray in the name of Jesus, we break, we destroy every strongholds. Yung mga matitigas na puso na hindi naniniwala sa kapangyarihan ng salita mo. Lord, in the name of Jesus, help us to believe, and as we believe, we will live according to your word. Kaya Lord, bawat binhi na itinatanim, bawat taas na binhi ngayon, Panginoon, we pray, and you have said in your word, hindi ito napipilitan, Lord, we're not giving because of we are pressured or reluctantly, or Lord, dahil lahat magbibigay, kaya magbibigay din kami, no Lord. We will sow, we will give because we believe that we will have a harvest. We believe that this is your word. That's why, Lord, I pray for the seeds that will be sown today. In the name of Jesus, as we declare a month of freedom, Lord, pinakita mo na to. Pinalaya mo na sa utang yung ibang mga kapatid namin. Yung mga kapatid namin na may mga babayaran pa. Yung may mga monthly bills na malalaki pa, Lord. Yung may mga utang pa. Lord, we declare a month of freedom. We declare freedom from every source of poverty in their life. Freedom from every financial drought in their life. In the name of Jesus, we declare the seeds. We will be provided with everything that we need. And we will have plenty to share with others. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Come on, church. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire and encounter once again. Send your power, release your power, so we'll never be the same. Only desire and encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Let's lift up our hands to God. Father, we thank you for your word. Alam namin, Lord, this word is a seed planted into our hearts. Hindi lamang nakapakinig, hindi lamang natawa, hindi lamang umiyak, hindi lamang nakonflict, but Lord, there will be a genuine change in our life. There will be transformation, reformation in our attitudes, in our behavior. Lord, fill us with your Holy Spirit. We're lifting up our hands to you and we give you praise. For the word of God always remind us to walk habitually in the leading of your Holy Spirit. I thank you for your word. Thank you, Jesus. We receive it in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Napaka natin ng Panginoon. Praise the Lord. Lord of God. Sumabay po kayo sa prayer natin kanina. Humingi pa kayo ng tawad kay Jesus. If you ask God for forgiveness, the good news is God has already forgiven you. God has given us a fresh start. Kaya, we welcome you to the family of God. You are now a child of God, forgiven and accepted by the Lord. Let's declare together. Let's say, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name. Amen. And we declare the blessing to you. May the Lord bless you and may the Lord keep you. The Lord's face shine upon you and be gracious to you. The Lord will show you His favor and will give you His peace. In Jesus' name, amen. God bless you everyone. Have a great week.